Hello guys, ito na po yung request ng isang nating follower na nag-comment na kung pwede raw ay mag-upload ako ng isang content patungkol sa step by step kung paano gawin ang isang moringa powder o malunggay powder. So, bumili ako sa palengke at ito na ay hinuhugasan ko ngayon. So, pagkatapos niyan, ito aking sasalansan siya sa isang hanger, pero hindi ko na siya tatanggalin yung goma para hindi ako mahirapang magsalansan. Ito guys, papakita ko naman sa inyo kung paano naman ang pagkabit ng goma sa hanger. Yan. Ganito guys, unahan natin magkabit ng goma sa hanger. Yan, ganito. Yan. Tapos, kung ilang tali yung malunggay, yung goma, ganun din kadami ang ating ilagay dun sa hanger. Ayan. Yan. Tapos, ganito ang paglagay. Yan. Isa-isahin na natin. Yan. Ganun. Hanggang sa sabit lahat. Pero dapat hindi masyadong dikit kasi hindi mabilis matuyo yan. Kung madami kayo hanger, di sa isang hanger gawin mo 3, ganyan. Okay na. Ayan. Oh. Tapos isabit natin ngayon sa loob ng ating bahay. Huwag nating isabit sa labas kasi hindi siya pwede mainita ng direct sunlight. Kaya dyan lang, patuyuin natin sa loob ng bahay na 3 araw. At ito na ngayon yung natuyong malunggay sa loob ng 3 araw. Makikita natin dito na yan, na tatanggal na siya. Nagkukusa na siya tanggal. Pero habang nakasabit siya, bago mag 3 araw, dapat nakaready yung ating pangsalo kasi magkakandala hulog yung mga dahon. Sayang yan, no? Kusa na siya na nagabakla sa kanyang tangkay. Ayan. Ang susunod nating gawin ay paghihiwalayin na natin yung tangkay sa dahon. Yan. Isa-isahin natin ang pagtanggal para yung mga tangkay ay hindi maisama pag na blender na natin siya. Pero hindi talaga maiwasan na maisama yung mga tangkay. Pero wala namang problema yan guys kasi pagka na blender na natin siya mamaya ay maghihiwalay naman yan yung mga tangkay dahil yung tangkay pagkatuyo ay matigas. So hindi siya mabilis ma-blend o hindi siya mabilis na ma-powder. Hindi kagaya ng dahon. Ito na yung dahon na ating hiniwalay sa tangkay. Yun guys, ilalagay na natin siya sa blender. Ayan. So bago umpisa tayo mag-blender, kailangan natin siyang isiksik para hindi mahirapan ang blender sa kanyang pag-ikot dahil nakasiksik yung mga dahon. Ayan. Okay guys, pagka magbi-blender na tayo, alalayan natin siya ng siksik para mabilis madurog. Yung pagbi-blend natin guys, ay pagpahingahin din at paminsan-minsan yung ating blender kasi baka mag-overheat. Ayan. So, pag napansin natin medyo umuusok na, lumalabas na yung usok sa takip. Okay. Ayos na guys. Yan ang umuusok ko. Ibig sabihin yan, powderized na siya guys.
Kailangan pa natin yan salain para mawala talaga yung mga maliliit na mga sanga-sanga. Ayan o. Yan na yun. Finished product guys. Ang kulang na yan, sala. Kala ko maliit sa Ba't ginaganyan yun? Para mawala yung yan o. Mga ano yan, sanga-sanga. Yung nakuha kanina. Yan o. Pakita mo. Yan, yan guys. Yan. Madami na yung nakuha niyan kanina. Hindi ko na naka-focus sa video.